kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like CID, NBI. Yan naman appointed ng demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Congressman. Parang ganun. Di ba? Ito na, yung sinasabi natin video kanina. Nakakagalit, ano? Alamin natin dito kay Governor Sol Aragones. Hinahanap na natin yung contractor, sinulatan natin yung contractor. Oh. Ito yung nakapagtataka. Ano sabi ng Sabi contractor? ng contractor, hindi po namin alam yung project na yan. Oh my Ginamit God. lang ang aming lisensya. Oh, Ngayon, ito nyo? kinausap natin ang engineering, nandyan si engineer, sa portal ni Pangulo. Aniya, mahalagang gamiting gabay ang mga ebidensya sa pagtukoy ng mga irregularidad at pagbuo ng mga rekomendasyon para sa mas mahigpit na pamamahalan ng mga proyekto. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Eto na. Pinagpipiestahan ngayon itong anak ng kontrobersyal na isang kongresista dyan sa Bicol na grabe ho. Kung kumain, isang kainan 759,000. Nak ng tipakulong, grabe naman pala talaga. Ibang klase talaga, no? Pag marami kang pera, pero hindi yan ang paniwala ng taong bayan. Ang tanong nila, saan ang galing at saan kinuha ang kaba ng yaman? Naku, yan ang mga katanungan. Alamin natin dito sa balita. Saka talagang, alam nyo, pati anak na dadamay. Oo, dito sa mga nababalita na dinorobo, dumurobo, at kinurakot ang kaba ng bayan. Kawawa ang anak. Hindi natin alam. Kung kagustuhan o gusto rin di umano, malalaman natin sa kwento rito. Pasok. Viral ngayon sa social media ang anak ni Zaldico na kung saan naglaro sila ng pahulaan kung magkano ang kanilang babayaran o magkano ang kanilang bill sa isang restaurant para sa isang casual dinner. Abay nakakalulang 759,000 pesos. Grabe. Para sa isang dinner? Wow! Napakayaman yun naman, girl. Kaya tila nagkatotoo ang sinabi ng isang certified DDS na si Ms. Grisette Laureta Chu na ang anak ng presidente, kapatid ng Vice President Sara, ay nagbebenta ng deodorant sa isang app. Simpleng pamumuhay, hindi magarbo. Pero ang anak ng mga congressman abay nag-aaral sa ibang bansa, sa Europe, sa Switzerland, at wagas kung makapaglustay ng pera. Yun! Na akala mo'y galing sa kanilang dugot pawis at pinaghirapan, pero galing pala sa pondo ng taong bayan. Yun na. In April this year, what I said comparing Kitty Duterte and her hustle and the excessive children of congressmen studying abroad almost got me detained by Benny Abante at the TRICOM hearing. But my target of the insult were the congressmen. The anti-Dutertes laughed at me when I cried my pretty tears. Today, young kids are saying exactly what I said back in April, but they're targeting Claudine Co and other children of congressmen, not the congressmen themselves. And honestly, I'm conflicted because sometimes these kids don't know the details of their parents' corruption. Seriously, as I said on that post, sometimes they think their parents are just hardworking. But I also feel there's some sort of karmic justice working. Kasi these politicians steal so they can give their children a good life. But if their children are being bullied online, get insulted physically, get mocked, and they have to take down their accounts, what good life is there to have? Yun. Kailangan pang mag-take down ng account itong mga anak dahil yun na, sabi rito, mararamdaman ng bata dapat dito sa tatay
sabihin ang katotohanan eh. No, kasi kawawa ang bata. Walang alam ang bata. Ngayon, sa mga pandudorobo na nababalita at naiiso sa'yo, mga anak mo ang magsasuffer niyan. Dapat hindi ganoon. Di ba? Dapat wala kayong dinadamay na isang pamilya nyo. Hindi kayo makakalusot sa taong bayan. Totoo naman eh. Siyempre, tapos nakikita pa ganyan ang buhay. Di ba? Isang kainan. May makikita pang eroplano. Ano ba yun? Oh. Siyempre, akala ng mga bata, nakuha yung pera sa tamang pamumuhay. Negosyo rito, yun, may balita kasi. Na yung flood control, yung budget dyan sa Bicol, nadorobo. Sino ang humahawak? Yun ang katanungan. Oh. Ay, nako naman. Ang hirap Pati bata, damay. Kaya ito, invitation letter ng HOR para sa kasi itong taga Bicol, kontratista. 'Di ba? Natural makontrata kayo pero labas na gobyerno. Nangyari, kontratista kayo sa loob ng gobyerno. Ano mo iisipin ng taong bayan? Tapos substandard pa. Tapos may nababalita pang ghost project. Ano iisipin? 'Di ba? Ang saklap. Masaklap talaga. Invitation letter ng HR para St. Gerald Construction. Walang tumanggap. Bakit? Ano to, tatakasan nyo? Hindi pwede yan. Ang sabi nga ni Cheese Escudero, ni Mamang Cheese, pag hindi nyo ito inintindi, baka padalang kayo ng warrant of arrest. Subpoena, ika nga. Bakit hindi harapin? May tinatago ba? Yan tayo eh. Kumalam-kalam kayo, ngayon, tagu-taguan na lang. Ganun ba yon? Pasok. Benedict, ano at para saan ang sulat na ipinadala ng mababang kapulungan ng Kongreso? Na si Sara Diskaya kung saan inibitahan nga siya na umarap sa gagawing pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso sa September 2. Isang kilos protesta ang ginawa ng Akbayan Party kanina umaga sa tapat ng tanggapan ng St. Gerald's Construction sa Pasig City. Dito hawak-hawak nila ang mga placard na may litrato ng building at maraming sasakyan kung saan ito umano napupunta ang buwis ng taong bayan. Nako po, kaya naman pala hindi humarap. Dahil hindi naman Ano ba? Bakit yan kayo Bakit yan kayo umatungal? Anak ng tipakalong. Siguro kaya naman pala hindi humarap dahil merong lista. Wala tayong magagawa dyan. Pero, bakit sa mababang kapulungan nyo dapat imbestiga? Hindi dapat doon. Sa Senado. Diba? Bakit ba nakikialam pa kayo? Baka may pagtatakpan dyan, sabi ni Aling Ledesma. Baka bandang huli, sumatotal nito. Ang mangyari, absuelto. May makukulong kaya? Tuloy natin. Kasabay din ng kilos protesta ang pag-abot sana ng invitation letter ng mga mababatas para sa pagdinig sa Kongreso. Ngunit ayon kay Akbayan Party Representative Percy Sintanya ay walang tumanggap sa sulat. Kaya naman pala, akala natin ang naghain yung yung tamang ahensya, tao naghatid. Ako. Oo nga, kongresista nga, pero bakit kailangan mo magdala ng placard? Parang, yun naman. Hindi tama nga naman yan. Kaya naman pala hindi tatanggapin dahil ganyan ang mga pakana nyo. Wag nyo nang lokohin ng taong bayan. Marimar naman, Puro lang kayo mga propaganda, pero isang kulay lang kayo, sabi ni Aling Marie. Diba? Isang kulay lang sila. Ano kulay? Ano kulay nila? Eto, nasupalpal ka ngayon. Jubante. Duterte kay Jubante, walang palyadong flood control project and ghost project sa Davao. Tama na nga naman. Maghanap ka at taong bayan na nagsasalita doon. Bumabaha sa Davao, pero pag wala ng ulan, humuhupa agad. Diyan sa Maynila. Ikaw, fake congressman. Ano tawag doon? Fake congressman ba yun? Sabi ni Aling Marie. Kasi hindi naman ito nanalo. Bakit nakaupo? Ang tanong. Tanong natin mamaya. Sa Maynila, bumabaha, umuulan, bumabaha.
Oo, matagal mag-subside. Hindi kagaya sa Davao, pag wala ng ulan, mabilis lang. Oo, tsaka maganda at maayos, di ba? May sagot si Davao City 1st District Representative Yan. Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasa rin ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano naman na nakuha mong pondo? Nasa tama ba? Nagastos ba ng tama? Bakit tanongin mo yung kababayan mo ano nangyari diyan sa lugar nyo? At bakit sinisiwalat ni Yorme ang mga baho nyo? Lakas-lakas yung bumira sa mga Duterte, yung mga baho nyo eh. Anong tawag doon? Sangkaterba. Yung mga baho nyo, kailangan yung pagbayaran yan, sabi ni Aling Ledesma. Sinisimula na ni Yorme. Fake! Anong tawag nyo dito? Fake! Di ba? Ang hirap pag peke, no? Walang naniniwala. Kaya, better luck next time, ha? Ipanalo mo muna lahat. Lahat ng kwento mo dyan, ipanalo mo muna yung pagtakbo mo bago ka magngangaw-ngaw dyan. Di ba? Galing-galingan kayo. Wala naman kayong... Alam niyo, problema dito, bira ng bira, pero yung baho nila, sabi nga nung iba basta maingay, may problema yan. Merong gustong pagtakpan yan. Okay pa yung tahimik. Di ba? Walang bahid korupsyon. Pag itong umangaw-ngaw, merong pagtatakpan nito. Sabi ni Aling Marie, Ano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha sa Davao. Pero ayon kay grabe! Malaki pa raw ang baha sa Davao, Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Gate pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosalie Coz, UNTV News. Nasa palpal ka ni Kong Pulong, Bira ka kasi ng bira wala ka sa timing, wala ka sa tamang tiyempo. Diba? Tingnan mo yung lugar mo bago ka pumuna ng iba. Tsaka yung pondo mo pakialaman mo, wag yung pondo. Wala nga pondo Una lang siya nakakuha ng pondo nung 2020. Tama, 2022 ba? Yun na lang. Pagkatapos nun, the rest wala na. Ayaw nga bigyan ng pondo talaga naman kayo. Gagaling nyo talaga. Bilib na bilib kami sa inyo. Puro kayo mga bira. Birahe, biraho, birahe, biraho. Nako, ito pala totoo nangyari. Kaya pala nasibak itong si General Torre. Ano yung nangyari? Saka meron akong video ipapakita sa inyo mamaya. Talagang kakaiba pala ang nangyayari, no? Ginagamit ng mga kontratista itong mga lisensya. Gumagamit ng mga lisensya ng mga kontratista itong mga nagpapagawa na gusto nilang durubuhin ng buo ang pondo. Mabubuking sila dyan. Nagsalitaan na dito yung iba. Lalong-lalo na si Ate Sol ng Laguna, may nabunyag. Gusto nga ipagawa yung school Alam niyo bakit? Substandard, biyak-biyak. Biyak-biyak yung establishment. Pero milyon ang ginastos milyon. Eto. Kaya naman pala initsepera pati bakit? Sumbongero ba ito? Ito ang pinaniniwalaan ni Bungit-ngit. Pasok. Inamin ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinayuhan niya si PBBM sa mga alingas nga sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Ayon sa source ng Visionaryo News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive agenda report ni Francis Polve.
Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Ah. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang dating PNP Chief na inisnab ni Baste. Dahil hindi naman daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Di ba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like si NBI. Yan naman appointed ng demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Eh naman lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing Yun! Sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Si Torre ang nanguna sa paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Pero para sa anak niya, tapos na ang isyu na ito at hinaharap na ng pamilya ang proseso sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero sabi immaterial yung kay Torre, tapos na yun lahat So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Posible rin daw na totoo ang turf war issue ni Torre at Interior Secretary John Vic Remulla na unang binalita ng Billionaire News Channel. Kaya hindi umano diversionary tactic ang pagsibak kay Torre para matabunan ng flood control scandal. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Sa kanyang unang public appearance sa kamera para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na naka-PNP uniform ang 4-star general. Pero wala raw siyang sama ng loob o tampo kay PBBM. Nako, kahit magtampo pa kayong dalawa, wala kaming pakialam sa inyo. Basta, pakialam namin kay Tatay Digong. Oo. Hiling namin mapabilis yung interim. Ito, ombudsman. Ano ba sabi rito? JBC begins public interview for ombudsman post. Meron yung itinalaga na parang humahalili, tama ba? Hahalili sa pagkaka-ombudsman. Parang Vargas ata ang apelido nun. Wag ho kayo matakot. Sinerge ko kung sino yung Vargas. O kung sino nakakalam, type mo sa comment section. Wag ho kayo matakot. Yung Vargas, very good dyan. Oo. Parang in-appoint niya ni Tatay Digong noong panahon sa somewhere in Visayas, Cebu ata yun. Parang ginawa siyang ombudsman. Dante Vargas ba yun? Search ko Oo. Sinerge ko kasi siya. Dante Vargas, ombudsman. Parang itinalaga ata yan Oo. Acting, yan acting ombudsman. Sino ba si Dante Vargas? Who is the head of ombudsman? Yung si Dante Vargas, ombudsman, acting siya ngayon Acting siya ngayon si Dante Vargas. Pag sinerge mo, etong si Attorney Dante F. Vargas, lalabas siya Visayas Area, Office of Cebu City. Ang nagtalaga dyan, dati, ang nag-appoint dyan, in-appoint, si Tatay Digong. Pero, huwag kayo kagad matakot, Kayo matakot. Dahil, talagang nagsusearch tayo In-appoint ito ni Tatay Digong noon. Marcos name Visayas Deputy Dante Vargas as acting ombudsman. Vargas was appointed Vargas was appointed by then President saan ba yun? Wala pabalik ko. President Rodrigo Duterte as Deputy Ombudsman in May 2022. Di ba? Kaya huwag kayong matakot yan.
Kung kumbaga sa ano, siyempre, appointed, pero hindi pa to, ano lang naman siya acting. So, pero kung yan ang iisipin nyo na problema ito, hindi ako nag-iisip na magiging problema ito si Ombudsman Vargas. Kasi ito na nakalagay dito eh. In-appoint siya ni Tatay Digong. Mapapakita ko ba sa inyo? Ito, mapapakita ko sa inyo. Lakihan ko na lang para mas maganda. Ayan na Vargas was appointed by then President Rodrigo Duterte as Deputy Ombudsman. Ano ba ang palakihan pa to? Ayan. Position become vacant after the 7 years term of Samuel Martires. Were handed corruption case again local government official in the region. Ano ba 'yan? Bakit may mga tanggalin nga natin 'tong mga 'to. Ayan. 'di ba? Kagaling. Kagaling. 'di ba? Vargas was appointed then President Rodrigo Duterte as Deputy Ombudsman in May 2022. Were handed corruption case against local government official in the region. Sa pool. Sa pool sila. Yari, ika nga. Yari. Oo. Anong nangyari? Nasaan na yun? Nasaan na ako? Ayun, kala ko nawala na eh. So nakita nyo? Ay pasok natin yung balita rito kasi ang in-appoint daw acting si Vargas, si Dante Vargas. Marami ngayong nagtatanong baka daw maalanganin si BP Sara at mga Duterte. Dahil daw tawag doon in-appoint ni Makoy o ni Bungit-ngit. Alamin natin dito. The Bar Council has begun public interviews for candidates seeking the position of ombudsman. Here's the full story. The Judicial and Bar Council has started its first round of public interviews for ombudsman applicants. This follows the retirement of Samuel Martires, whose 7-year term ended last July 27. The question centered on the issue of public access to the statements of assets, liabilities, and net worth of Salen. First to face the panel was Philippine Competition Commission Chair Michael Aguinaldo, who also previously led the Commission on Audit. He said it would review Salen policies to strike a balance between transparency and constitutional rights. Interior Undersecretary Romeo Benitez also appeared before the panel. He stressed that rules on Salen disclosure should be set by law, not just memoranda, to avoid conflicting interpretations. Private lawyer Johnny Caroche Vestido and Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin Jr. likewise expressed support for Salen disclosure. People deserve to know kung ano ba yung mga properties. Kasi kapag naging government officials ka, ino-open mo yung buhay mo sa public. And kasama na yung SALN sa pagbibigay niyan. Kasi kung wala ka namang itinatago, hindi na kailangan pigilan yan. Karamihan na sa mga government officials. Ako lang, pananaw ko lang dito, opinion ko lang naman to. At ako, halimbawa, itong mga nag-a-apply bilang ombudsman, ito yung mga merong ambisyon eh. Pero kung ikaw ay naghihintay lang na i-appoint ka nang nakaupo o sino man gusto mag-appoint sa'yo, yun yung totoo magsisilbi. Bakit? Piling-pili na yun eh. Salan-sala na yun eh. Bakit hindi mo ginusto yun? Binigay lang sa'yo ng kusa yun. Pero kung ikaw ay mag-a-apply ka, ay alam na. Oo, alam na. Alam na this. Kaya kayo, pag kayo ay, anong tawag dito? Naku, ito sabi. Wait lang. Na-click ko tuloy sa, nawala tuloy ako. Kung ikaw ay bibigyan ng posisyon na hindi mo naman ginusto, ibig sabihin, bigla na lang dumating sa'yo, yun, okay yun. Pero ikaw papasukin mo, mag-a-apply ka bilang, parang ano yun, parang questionable yun. Bakit? Baka mamaya magkaroon pa ng kagaya dyan sa congressman. Parang ganun. Di ba? Ito na, yung sinasabi natin video kanina. Nakakagalit, alamin natin dito kay Governor Sol Aragones. Hinahanap na natin yung contractor, sinulatan natin yung contractor. Ito yung nakapagtataka. Ano sabi ng contractor, hindi po namin alam yung project na yan. Oh my Ginamit God. lang ang aming lisensya. Ngayon, kinausap natin ng
ang engineering, nandyan si engineer, kinausap natin yung budget, yung account, walang makitang records. Grabe. Hanggang kinausap na natin yung COA, ang sabi niya, hanapin niyo dyan, ang dami. Sumatutagop, nawawala yung papeles. Isa dito, I-condemn na to. condemn na. I-condemn na. Tanggalin na tong building na to. Huwag natin sapalaran to. Oh, buhay. Pero hindi pwede na basta tanggalin na gano'n na lang natapos ang problema. Tanggalin at Ay, managot. managot ang dapat managot. Yun! Di ba? sir? Ali! I'm sure Dali na. kayo ayaw nyo to. Magkano ang pinagpatayo dito? Magkano ang pondo? 68 million. Wow! Yun oh. 68 million. Ito ang 68 produkto million. ng 68 million. Ibabagsak lang natin. Ibabagsak. Yun Wala. oh. Papatayo. Sira. Hanap na lang kami Yun, oh. hindi ko mai-promise pero hanap kami ng paraan kung paano hanapan to ng pondo. Sira, mga kasama. Biyak-biyak. Delikado yan. Lalo na sa estudyante, mga estudyante, yung mga maapektuhan dyan. Kaya, ay naku naman, talaga naman. Grabe, bistado. Gumamit lang ng lisensya ng mga kontratista itong mga nagpagawa nito. Bistado yan kayo, ha? Oh. Governor Sol. Oo. Sana naman talagang tutukan mo yung mga durobo dyan, lalo-lalo na yung tinalo mo. Oo. Yung flood control dyan, ha? Oo. Para yung baha dyan, malapit sa mga wawa dyan, sa gilid ng mga lawa, kahit papano, maibsan. Diba? Oo, yung mga flood control talaga, mga ibang klase mga usapin sa flood control eh. Diba? Ito yung mga biglang yaman. Kung ikaw ay naging contractor nito, for sure biglang yaman ang datingan mo. Diba? O, gaya ng kawawa na may mga bata ni nadadamay sa magulang na durobo, nadamay pati anak. Meron magalong naghihintay na imbitasyon sa flood control project inquiry. O, di abangan natin sa September 1. Baka ipatawag ka ni Senador Marcoleta. Sabihin mo lahat doon, ha? Name it. Name it. Lahat ng mga durobo na kilala mo. Sinusuportahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, dapat itong maisagawa ng masinsinan upang matiyak ang kredibilidad at transparensiya ng mga nasa posisyon. Yan, but you have to be very patient din kasi kailangan talaga maraming i-consider dyan eh. For you to be able to really come up with a credible lifestyle check. Pero maganda yan. Tama yung nabanggit na yan. Dapat ipatupad talaga kaagad. Binigyang diin ni Magalong na kailangan ang malawakang intelligence gathering upang makabuo ng konkretong batayan sa mga investigasyon. Kailangan din na magkaroon din tayo ng intelligence, gather intelligence para malaman natin, para to substantiate yung ganong hinala. Malaki yon. Pwede. Kasi marami akong nakuhang mga dokumento at pictures ng mga flood control project niya sa La Union. Nakita ko yun eh. At ito'y naipako na namin, naisabit na namin doon sa portal ni Pangulo. Aniya, mahalagang gamiting gabay ang mga ebidensya sa pagtukoy ng mga irregularidad at pagbuo ng mga rekomendasyon para sa mas mahigpit na pamamahalan ng mga proyekto. Nauna na rin umanong nagsumiti ang kanyang grupo ng mga larawan at dokumento kabilang ang drone shots ng mga proyekto sa La Union sa Malacanang. Gayunman nilinaw ni Magalong na hindi pa siya naimbitahan ng Kongreso bilang resource person. Hihintay lang ako kung ipadala nila yung kanilang invitation. Patuhin nila ako resource person. Hindi po ako akusado. Kaugnay nito giniit ng mayor na ang pagpili ng mga kasama sa mga pagpupulong ay nakadepende sa presidential management staff at hindi sa kanya. Samantala patuloy naman ang pagdami ng mga nag-a-apply sa kilusang Mayors for Good Governance na itinatag ni Magalong. Yun na. Nagulat kami nito. Ang mangyayari dito, mga kasama, hello. Ano nangyari dito sa microphone ko? Hello. Sound check, test mic. Hey. Ang mangyayari dito, pag ito maganda ang outcome nitong Mayor in Good Governance, baka itong mga kongresista, ano na to? Itapo na to. Wala na namang magagawa eh. Kayang-kayang gawin ng mayor yan. Yung mga proyekto, kayang-kaya. Kaya nagulat na lang tayo, bakit itong mga kongresista, imbis na gumawa at magpasa ng batas, pinapasa, proyekto, at pondo. Nakakaumay. Nakakasuya. Dahil sila ngayon, ang
Alam mo, nababanggit na may mga durobo. Sasangkot ang mga pangalan, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyon ang usapan. At yung nabanggit na eskwelahan kanina, tignan nyo kung sino nagpatayo. Ginamit ang lisensya ng isang kontraktor. Parang totoo yung lahat na sinasabi ni Mayor Magalong eh. Di ba? Ganon yung parking, may parking. Di ba? Gagamitin ng lisensya mo, bibigyan ng porsyento, o bibigyan ng kakarampot na project. Di ba? O, ginagamit lang ng mapagsamantalang mga kontraktor na durobong kongresista di umano. Pero, lalabas dyan, September 1, kung may papatawag, sana ang pangalanan. Para naman masaya lahat. For the past 2 weeks, sipin mo mga 300 kagad na nag-apply for good governance, for membership sa good governance. Ibig sabihin, gumaganda na yung about the awareness, and many mayors are probably convinced that this is actually the right way to govern. Pinuri rin ng alkalde ang pagbabago sa pananaw ng maraming opisyal hinggil sa kahalagahan ng good governance na dati hindi pinapansin. Yeah. Iginit niya na malaking hakbang ang pagtitipon ng mga ebidensya laban sa mga irregularidad kasabay ng pagpapatibay ng panawagan para sa transparent at malinis na pamahalaan. Yon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan lagi kayo nakatutok sa channel natin at sa mga video reaction at balita dito sa Pilipinas. Kaya hanggang sa muli, pakilagay share, tutok lang kayo sa September 1, itong inquiry, Oo, itong pagbusisi dito sa mga durobo ng bayan, yung mga kontratista, yung ipapatawag, humarap kayo, huwag kayong magtago, At doon naman sa mga mapapatunayan na merong pagkakasala, ipakulong na. Ipakulong nyo para wala nang pamarisan pa. Hindi na pamarisan ng mga iba. Hanggang sa muli, lagi share. Bye-bye!